Sa iba pang balita, opisyal nang naghain ng reklamo ang pamilya ng PWD na matatandaang nakaranas ng pananakit mula sa mga pasahero ng sinasakyang bus sa EDSA. Inalalaya ng DOTR ang pamilya sa isinampang kaso at nanindigang poprotektahan ng mga mananakay, partikular na ang mga kabilang sa vulnerable sector. May balita si Shai Morales. Nagsampa na ng reklamong child abuse ang pamilya ng person with disability na biktima ng pambubugbog at pangunguryente sa loob ng isang bus sa EDSA busway. Nasabing complaint ay ang paglabag sa Section 10 ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act o Republic Act No. 7610. Inasistihan din ni Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon ang pamilya ng biktima sa pagsasampa ng reklamo laban sa mga sangkot sa pambubugbog. Matatandaang nag-viral sa social media ang video ng isang lalaki na pinagbubugbog at kinuryente pa gamit ang taser dahil umano sa pangangagat nito sa isang konduktor. Nangyari ang nasabing insidente nitong nagdaang Hunyo at nakilala ang person with disability na mayroong autism. Inulan naman ng batikos ang viral video kung kaya't umabot ito sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, maging ang Department of Transportation o DOTR. Binigyang suporta naman ng DSWD ang biktima pagdating sa therapy sessions at medical attention. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, ito ay nakaayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan ang mga vulnerableng mamamayan. Dagdag pa niya, isa na rin daw sa pulisiya ng DOTR ang pagsasakatuparan sa pagbibigay suporta sa mga naaapi. Kasabay ng pagsama ni Secretary Dizon sa pagsasampa ng reklamo ay pinayuhan niya rin ang pamilya ng biktima na bantayan muna ng maigi ang biktima. Para sa EuroTV News, ako si Shai Morales, sumasaludo sa bawat Pilipino.